Kahapon nga ay official nang naglabas ng statement itong si Tab Baldwin, ang coach nga ng dalawang namatay na player ng University na sina Rene Baterbonia at si Divine Adili. Kung saan sinabi nga ng mga netizen na ang nilabas niyang statement ay hindi naman statement dahil nga ang sinabi niya sa kanyang nilabas na video ay parang nagsisisi lamang ito sa nangyari nga sa pagkamatay ng dalawang player. Kung saan ay sinabi niya na nabigo niya ang mga ito bilang isang coach at maliban nga rito ay hindi naman niya sinabi ang detalye na sana ay pwedeng makatulong sa ikalulutas ng investigasyon at sa tanong nga ng mga nakararami, lalong-lalo na ang tanong ng pamilya ng namatay na mga player. At ngayong araw nga ay lumabas naman at nagsalita itong asawa ni Tab Baldwin kung saan ay may isang nakakagulat na revelasyon itong kanyang nasabing asawa. At sinabi nga nitong hindi nga raw ligtas sa kamay ng nasabing coach ang kanyang mga hinahawakang player. At kung ano nga ang nakagugulat na revelasyon ng asawa ni Tab Baldwin na ito, pakinggan natin ang kanyang statement. Hello, my name is Effie. And I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him. Oh, diba? Children are not safe around him. Bakit kaya? And it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelin and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. Oh, not only predictable but preventable. So parang sinasabi niya may something psychological problem itong si Tab Baldwin. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Napakalaking palaisipan nitong sinabi ng asawa ni Tab Baldwin na mapapaisip ka talaga na nakakatakot bilang isang magulang kung ang anak mo nga ay isang player na hinahawakan nitong si Tab Baldwin. Dahil nga sinasabi nito na parang mayroong monster side itong nasabing coach at hindi nga sila ligtas kapag nasa kamay sila nitong nasabing coach. At meron nga tayong isang nakitang video kung saan ito nga isang forum or discussion ng mga kalalakihan na parang isa nga dito ay taga University na dating ang player na naging coach din noon si Tab Baldwin. At sinasabi nga niya na kapag narinig nga raw ang tinatawag na Baler Camp ay nag-iisip na ang mga taga kung sasama ba sila dahil alam nga nila na medyo extreme yung nagiging training pagdating doon sa nasabing camp na yon. At kung ano nga ang sinabi dito ng nasabing dating ex-player ng University at nakakagulat nga ang kanyang mga naging revelasyon tungkol dito kay Tab Baldwin, pakinggan natin ang interviewing ito. Baler. Baler? Yeah. Baler. Baler. Yeah, Training in Baler. Yeah. Yeah. I heard about that. So, training in Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta dun. So, nakatutok na sa amin. Baler, Wait. I'm not letting you go. What happened? So, it's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. During that duration. For 4 days naman. Kasi
Sabi niya, Coach Tab is not your friend at that time. Pag andun kayo sa training na yon, wala akong kilala. Hindi ko kayo kaibigan. Day is happy day na. Because it's heaven na for us. Uwi na kami. Wow. So, Okay. it's a Okay. deadly So, training. It's Deadly super training. parang sa boot camp, parang short boot camp na just all out papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Totoo Okay. yun. If tanong nyo sa kanila kapag gusto nila pumunta ng mga Baler, yung mga players sa Ateneo, they will say no. Walang gusto. Wala. Yeah, actually, I heard about that famous Baler training camp of Coach Tab. That was a very good for you to share. So it's a training camp. It's not just a training, but deadly training camp. On air, so everybody knows that memorable memory. As a, Maraming mga scouts mag-aabang sa Baler. Anong ginagawa ng Ateneo sa Baler? parang pipigyan kayo nun eh. It's like ginaganon kayo. As in, it brings, sa inyo, like, it brings something out of you na may ganito ka palang attitude. Parang yun. Parang hindi mo nakikita sa isang player, makikita mo dun. And at the same time, utak na lang dun yung gumagana, your body, hindi na. Ganun ka-intense. Ganun ka-intense. Okay. Pero Ay- after that siguro... Sana may tapes. Sana may tapes at makita ko kung ano talaga pinagagawa nyo to. Hindi pwede. Top secret yun. Galing mismo dun sa taong nakaranas na nga nung training na yun or yung training camp na tinatawag nila dito sa Ateneo, parang medyo may pagka-delikado nga at nakakatakot kung ganun nga yung thinking ng mga taga-Ateneo na kapag narinig nga nila yung Baler training bootcamp, nagdadalawang isip na sila at karamihan nga sa kanila ay ayaw nang pumunta dun sa training camp na yun dahil alam nila kung gaano kahirap at kadelikado ang pwede nilang ma-experience pagdating nila dun sa sinasabing lugar. Itong isang sinasabi ng lalaking ito na nangyari sa Baler, baka nung time niya sa Baler sila nag-training. Dahil itong pinaka-recent nga na naging insidente ay nangyari nga ito sa Dipakulaw, Aurora, kung saan ay sakop nga rin ito ng probinsya ng Aurora. Sana nga ang lahat ng ito, lalong-lalo na ang naging pahayag nitong asawa ni Tab Baldwin ay makatulong sa nangyayaring investigasyon. At sana nga ang pamunuan ng Ateneo, lalong-lalo na yung mga player na andun mismo noong araw na iyon sa nasabing camp ay maglabas na rin ng kanilang statement. At hindi lang sana basta statement, na katulad nga ng nilabas itong si Tab Baldwin na parang simpatya lang naman niya yung kanyang sinabi. Wala naman talagang doon sa sinabi niya na talagang makakatulong doon sa takbo ng investigasyon na kinakailangan ng kapulisan para nga malinawan at mabigyan ng hustisya kung mayroon ba talagang dapat magbayad dito sa nangyaring insidente. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.